Alright guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ito, mabilisang mabilisang topic lang about dun sa mga kumukuha ng police clearance, apostille police clearance sa Pilipinas. So kung ikaw ay galing kasi ng ibang bansa tapos wala ka pang 3 years sa Pilipinas, kukuha ka ng apostille police clearance galing dun sa bansa na pinanggalingan mo. For example, ako sa Japan. So nasa 2 years and 7 months na ako sa Pilipinas noon. Kumuha pa rin po ako ng apostille police clearance galing sa Japan. Ayan. Paano kung galing ako ng Taiwan? So kung ganun din, kukuha ka rin. Galing ka ng Saudi, ganun din, kukuha ka rin. Kung dito ka pupunta sa Czech Republic. So, may mga nagtatanong kasi dito sa akin. So, bilisan lang natin yung kwento. Kung halimbawa daw na February 2024. So, ngayon kasi is February, di ba? February 21, 2024 daw is ika 3 years niya na. So, need pa raw ba niyang kumuha ulit ng police clearance? So, ito po yung sagot ko sa tanong niya. Kung pagbabasihan mo yung law and regulation, no need ka nang kumuha dahil naka 3 years ka na. Dahil ngayong araw na to is February 18, February 21, ika 3 years mo na. So, no need ka na. Kasi naka 3 years ka na. Pero, may case-to-case basis kasi tayo na tinatawag. So, some of the agencies out there, yan, para sa ibang agency kasi, humihingi pa rin sila ng apostille police clearance. So, kapag nag-apply kayo sa isang agency dyan sa Pilipinas, tapos, alam nyo na andun kayo sa bingit na hindi kayo sure kung kukuha pa ba ako or hindi. Tanungin nyo na kaagad yung agency nyo. Ma'am, kasi February 21, ika 3 years ko na po eh. Kailangan ko pa po ba yung apostille police clearance? So, bakit nyo kailangan kaagad tanungin? Kasi ito yung pinakamatagal ang process. 'Di ba? Not unless kung sa Taiwan, binanggit ko kanina kung paano kayo makakuha ng mas mabilis. Diba? Sinabihan ko kayo, pwede kayong makakuha ng police clearance ng mas mabilis, yung urgent. Yan, yung binanggit ko kanina. Sa isa kong video. Nandyan yun sa mga video natin. So, ngayon, kapag sinagot nila kayo na kailangan yung kumuha ng apostille police clearance, kahit naka 3 years na kayo, wala po kayong magagawa. Kasi yun yung regulation nila. Yun. Pero, based in the law ha guys, kapag naka 3 years ka na, no need na. Pero kasi, meron kasi akong kasabayan dati na nag-exceed na siya ng 3 years, pero pinakuha pa rin siya ng venture ng apostille police clearance. Bakit? Ba't siya pinakuha? Ang reason ba't siya pinakuha, kasi hindi niya kayang ganun i-depend dahil wala nga siyang employment certificate. Yan. Pangalawa, kaya rin siya pinakuha kasi nililesen kasi ni agency na maraming tanong sa inyo. Ang inyong mga BFS interviewer. Yan. Kasi kapag galing ka ng ibang bansa, 'di ba, nakalagay dun sa pinaka-last. Kung nanood kayo ng mga video ko sa visa application, binanggit ko doon na kapag in-interview ka, yung pinaka-last na trabaho mo, yun yung mas pinofokusan ng visa interviewer. So, kapag hindi mo siya na-defend ng sobrang depend, mahihirapan ka. So, may possibility na baka ma-deny ka. So, hindi naman siya ganun kadikdik talaga. Kaya lang, mas marami talaga ang tanong kapag ikaw ay ex-abroad compare doon sa baguhan ka or bagong lalabas ka pa lang ng ibang bansa. Ayun. Sana nasagot ko sa mabilisang sagot yung katanungan mo. So, it depends sa inyong agency. Hindi po yun depende sa ating law and regulation. Kasi may mga agency talaga na mas advance silang mag-isip. Siguro may mga na-encounter na silang ganon na naka 3 years na pero hinihingan pa rin siya ng police clearance. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng denied or nagkakaroon ng parang hindi agad sila napipirmahan sa visa nila. So, parang
parang kukunin ni employer yung yung employment nila sa'yo, mag-a-apply ka na naman sa bago. So, iniiwasan nyo ng mga agency na magkaroon kayo ng mga time something na parang malilesen yung time nyo sa mga ganito. Yan, kaya pakinggan nyo na lang yung sasabihin ng agency nyo sa inyo. Although sinabi ko dito na 3 years, which is yun talaga yung nasa batas. 3 years talaga siya dapat. No need na kayong kumuha. But it depends nga kung sasabihin ng agency nyo na kumuha ka pa rin kahit 3 years ka na. Kasi meron nga akong kasabayan na ganun. Kumuha pa rin siya kahit 3 years na siya. Depende kasi yun dahil hindi niya kayang patunayan yung employment certificate niya kasi parang may hinahanap sa kanyang ganun si agency na hindi niya na-provide. So, yun. So, agency ko, Venture, yun. Yun. Anyway, thank you and sana nasagot ko ng konti yung mga katanungan nyo sa isip nyo. Kung meron pa kayong ibang tanong, mag-comment lang kayo kasi pag sinisipag tayo, ginagawa natin siya ng video. Pero pag tinatamad tayo, kino-comment na lang natin. Anyway, thank you guys.